Ang una po kasing daya na pwedeng mangyari at pinakamadaling gawin ay yung na-obserba natin na itatanim na mismo sa software yung daya. Itong suggestion ng grupo ni Mr. Greg Bilgueta na gumawa ng manual counting alongside sa automated counting machines at gumamit ng blockchain para secure yung transmission at ma-maintain yung integrity ng data. Consistent po yan para maiwasan itong mga nangyari na daya na ito. Ang una po kasing daya, itong suggestion na pwedeng mangyari at pinakamadaling gawin ay yung na-obserba natin na itatanim na mismo sa software yung daya. Kasi baka nasa 3.5 na mismo yung daya. Pero kapag manual counting mo yan, siyempre, nawala na yung opacity. Transparent na. Makikita na natin mismo yung mga balota. Ang tao po, kapag binidyo mo yan, yung mga election board, yung mga watcher, makikita nila yung mga balotang binabasa nila. Nakikita natin kung nandaraya, makikita natin kung totoo ba talaga yung bilang. Kaya yung problem number 1, maiiwasan po kapag ginawa natin yung manual counting sa araw ng election.